Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Well, second chance nga siguro ito. Si Daniel yung hindi bumitaw sa paghahanap sa kapatid ko, kahit halos nawala na kami ng pag-asa. Kaya siguro hindi ko rin napigil na mahulog sa kanya. Kinikilig na ani ni Trina sa harap ng media. Mahigit 3 taon na simula nang mawala ako sa kanila. Tinotoo ni Emmanuel ang sinabi niyang hindi namin mamadaliin ang lahat. Sa loob ng 2 taon na naidagdag ay marami ng bansa ang nalibot namin. Puro negosyo ang inatupag namin dalawa. Isinabak niya ako sa maraming bagay. Ang dami ko nang natutunan dahil sa lalaking kasalukuyan ko ngayong pinapanood na binabanatan ang punching bag. Ako kanina yung nakapwesto roon habang ito ang may hawak at inaasis ako. Nang nakaramdam ako ng pagod ay saglit ako nagpaalam dito. Pansamantalang sumagi sa isipan ko yung interview ni Trina. Kasal na sila ni Daniel. Naging paboritong topic ng media at daig pa ang celebrity ng mga ito. Nagamit ng mga ito ang pagkawala ko para pagmukhaing romantic ang lahat. Parehong lugmok na nahulog ang isa't isa. Ginawang sandalan ng isa't isa tapos na in love, nakakasuka. Hindi ko na malayan na nakalapit na si Emmanuel sa akin. Inagaw nito ang tumbler ko sabay inom. Bahagya akong umusog para makaupo ito. Kanina ka pang wala sa focus. Simula nito ng topic. Iniisip ko lang yung napanood ko kanina. Tiyak na alam nito iyon dahil katabi ko siya kanina nang panoorin iyon. I think it's time na para harapin mo sila. You think dapat ko na silang harapin? Tanong ko rito. Oo, walang kaabog-abog na sagot nito. Sa ilang taong pagkawala ko ay ang daming hirap kong pinagdaanan bago ko totally nakuha yung 100% na approval ni Emmanuel. Ang dami ko pang pagsubok na pinagdaanan, kahit halos hirap na ako ay tiniis ko. Halos gumapang ako noon sa sobrang pagod ng katawan, pero sa loob ng mga taong lumipas ay nabuo ko yung bagong Isabela na ihaharap ni Emmanuel sa lahat bilang kanyang asawa. Dadalo tayo ng party ni Joaquin, imbitado si Daniel at Katrina roon. When? Tanong ko rito na muling kinuha sa lalaki ang tumbler at uminom sa tapat mismo kung saan lumapat ang labi ng lalaki. Kitang-kita ko ang pagtiim ng labi nito na ikinangisi ko. 2 araw mula ngayon, pero pupunta na tayo roon later. Nagkibit balikat ako, saka tumigil sa pag-inom. Dapat ko bang praktisin ulit yung pinagawa mo sa akin noon? Pilyang ani ko rito. Natigilan ito at waring nag-isip. Ano yun? Takang tanong nito. Mabilis akong tumayo at mabilis itong sinakyan. Masyadong matatag si Emmanuel. Ang hirap tibagin ng pader na itinayo nito. Solido ang harang na matibay nitong nagawa para sa sarili. Pero nakakita ako ng bagay na ilang beses ko nang nagamit upang tanggalin pansamantala yung harang na iyon. Mabilis itong napahawak sa bewang ko na waring nabigla. Umupo ako sa lap nito. Ang mga binti ko ay ipinulupot sa bewang niya. Nanatili siyang nakaupo, kaya naman parehong ayos lang ang pwesto namin. Nagkaroon din kami ni Mentor Nika ng lesson about seducing. Dahil si Emmanuel lang naman ang lalaki sa mansyon, ay sa kanya ko ginamit ang natutunan ko. Pero hindi naman kami humantong sa kama. Pareho kaming professional sa ginagawa namin. What are you doing? Seryosong tanong nito sa akin. Marahan akong ngumiti. Kailangan ko mag-practice ulit kung paano humalik. Humigpit pa ang hawak nito sa bewang ko. Aatan tayo ng party. Oo, pero bakit kailangan mo mag-practice humalik? Bakit kapag nakita mo ba ang asawa mo roon, ay hahalikan mo siya? Salubong ang kilay na tanong nito sa akin. Oo, hindi nito nagustuhan ang sagot ko. Itatapon mo mga taong pinaghirapan natin? Ganun ka karupok? Disappointed na ani nito sa akin. I'm Isabela. Hahalikan ko ang asawa ko. Sinapok ko ang mukha nito, saka inalapat ang labi sa labi nito. Alam kong nabigla ito.
Lalo't hindi agad ito tumugon, pero nang matauhan, imbes na itulak ako, ay agresibo rin itong tinugon ang halik ko. "You're right, asawa kita. Ako lang dapat ang halikan mo roon." Possessive na ani nito. Naging gabay ko si Emmanuel para maging malakas. Pero ayon sa kanya, malakas ako ngayon dahil sa sarili kong determinasyon. Kahit patulungan ako ng buong mundo, kung duwag ako at walang determinasyon ay malabong makaabot ako sa puntong ito. Ako raw ang natatanging dahilan kaya nasa ganitong pwesto na ako. Kusaring naghiwalay ang labi naming waring uhaw pa sa mga labi ng isa't isa. Alam naming huminto. Hindi pa kami umabot sa point na nakalimot sa kung ano kami sa buhay ng isa't isa. We need to prepare na. Inalalayan ako nitong tumayo, saka inakbayan at sabay nang lumabas ng gym. Nandito kami sa isla ngayon, isang dilang smooth na isasara sa tulong na rin ng kaibigan ni Emmanuel. Nakiusap ako ritong gusto ko munang magpahinga na sinang-ayun na naman ito. Ito pa ang nagbukas ng kwarto ko, saka ako pumasok. Hindi naman ito pumasok dahil maghahanda rin ito sa kanyang silid. Mas pinili ko mag-impake muna. Saktong kumatok si Lara na malawak ang ngiti sa akin. "Ma'am Isabela?" "Tawagin mo akong Isabela." "Hindi ma'am." "Naku, ayan ka na naman. Kailangan dito pa lang sa loob ng mansyon handa na kami. Saka hindi ka na si Ella, ikaw na si Ma'am Isabela na asawa ni Boss Emmanuel." "Whatever. Pero tulungan mo ako rito. Ikaw ang pumili ng susuotin ko." "Ilang days kayo roon?" tanong nito sa akin. 3 or 4 days? Tinansya ko lang naman, hindi rin ako tiyak, pero pwede namang mamili na lamang doon kung kukulangin ako ng pamalit. "Maligo ka na para hindi mainipa si boss kapag tapos na siya roon." Hindi ko naiwasang matawa. Minsan ko nang pinaghintay ang lalaki. Hindi ko naman sinasadya. Nakatulog ako habang nakababad ang katawan sa bathtub. Nagising lang ako nang galit na pumasok ito sa banyo at sininghalan ako. Hindi dahil sobrang tagal kong nakatulog, kundi dahil delikado raw ang ginawa ko. What if nalunod ako? What if hindi ako nagising? I understand naman, kaya nga hindi ko na inulit pang matulog sa bathtub. Kapag pagod na pagod ang katawan ko at gusto ko magbabad sa tub, ay naguutos ito ng kasambahay para bantayan ako. Maliligo na muna ako, hindi ito yung oras para paghintayin ko ito. "Anong gusto mong isuot ngayon?" tanong nito sa akin. "Something sexy?" Confident na sagot ko, saka pumasok na sa banyo. Marunong din talaga sa damit si Lara. Mabilis lang ako naligo, tapos paglabas ko ay nakarobe na lang ako. Kulay yellow na summer dress ang naghihintay sa akin sa ibabaw ng kama. Sa lapag naman ay nakalagay ang isang white sneaker. May Korean style straw hat din sa tabi ng damit. Ang fresh ng style kaya naman hindi ko napigilang mangiti. Something sexy pero ibang vibe naman ang dating. Ang cute lang niya. See, marunong na ako mag-appreciate ng style ng damit. Kinalas ko ang tali ng robe at hinayaang mahulog sa akin ang suot. May undergarments naman akong suot, kaya nagsimula na akong magbihis. Bumalik si Lara na saglit na lumabas. May dala itong inumin at inuumang sa akin. "Ilugay mo lang ang hair mo, tapos kulutin natin ang dulo." It's okay. Hayaan na lang nating nakalugay." Sagot ko na nagtungo sa harap ng salamin. Marunong na rin ako mag-makeup. Light makeup nga lang ang inilagay ko. Si Lara ang nagsuklay ng buhok ko at pinatuyo niya iyon gamit ang hair blower. Nang kapwa kami masatisfied sa result ng pag-aayos, ay saka kami tumigil. Saktong kumatok si Emmanuel at nag-aya ng umalis. Yate ang ginamit namin para magtungo sa kabilang isla. Dati, mahiluhin ako sa biyahe, pero nasanay na lang din ang katawan ko sa palagi naming pag-alis ng asawa ko. I'm so excited to see the reaction. Salubong sa amin ni Joaquin, mukhang narito na rin sina Daniel at Katrina. Base na rin sa nakikita kong excitement nito. "Baliw," ani ko rito na ikinatawa nito. Umakbay sa akin ang asawa ko, saka kami naglakad patungo sa hotel kung saan naka-check-in ang lahat ng maagang dumating na guests. "Kasama rin nila ang pamangkin mo." Hindi ko kadugo si Katrina. Hindi ko pamangkin ang anak niya. Sagot ko rito. Natawa naman ang lalaki,
Saka nagkibit balikat. Magpahinga muna kayo para ready kayo mamayang lunch. Pinareserve ko na ang restaurant ng hotel. Saan ang room namin? Tanong ko kay Joaquin. Speaking of room, isa lang ang nakahanda para sa inyo. Bigla tuloy itong namroblema. So? Takang tanong ko rito. Hindi lang din isang beses kaming nakatulog na magkatabi ni Emmanuel. Sa halos lahat ng biyahe namin ay isang silid lang ang kinukuha namin. Why not? Tiyak na posible na makalkal ng mga taong nanaisin na paimbestigahan ang relasyon namin nito. Nag-iingat lang kami nito. Habang papasok ng hotel ay bahagya ko pang nakita si Katrina na may kalong-kalong na bata. Bahagya akong napangisi. Mukha itong masaya, but hey, I'm here na. Tapos na ang kasiyahan ng taong ito kapag nakita niya na ako. Nagtungo kami sa hotel room na inilaan ni Joaquin sa aming mag-asawa. Parating pa lang daw ang ibang kaibigan nila na naging kaibigan ko na rin. Pati nga ang mga kasintahan at mga naging babae ng mga ito ay nakilala at naging kaibigan ko na. Nakita kong nakaupo si Emmanuel at naghubad ng sapatos. Magpapahinga ka? Tanong ko rito. No, alam kong plano mong lumabas kaya sasamahan kita. I can manage. Kalmadong ani ko rito. Still no. Hindi na lang ako nakipagtalo pa kasi tiyak na hanggang bukas ay sisimangutan ako nito. Hinubad ko na rin ang sapatos ko, saka inilabas ang sandals para komportable mamaya na maglakad sa buhanginan. Hindi na ako nagpalit ng damit dahil bagay naman iyon sa outfit later. Kung gugustuhin ko mang maligo, ay pwede ko ring hubarin iyon dahil pwede naman paligo ang suot kong undergarments. Sabay kami nitong lumabas, magkahawak kamay na sumakay sa elevator. Noong unay hindi ko napansin ang lalaking na unang naroon sa elevator nang pumasok kami. Pero dahil sa refleksyon, gusto kong panlamigan. Pero dahil hawak ni Emmanuel ang kamay ko, ay mabilis ko ring nai-relax ang katawan ko. Titig na titig ang lalaking nasa likuran ko. Babe, pwede ba tayong maligo later? Malambing ang tinig na ani ko kay Emmanuel na bahagyang humarap sa akin at inayos ang suot kong straw hat. Oo naman, if that's what you want, babe. Normal na normal sa pag-arte, habang si Daniel ay waring hindi na humihinga habang pinanonood kami. Naluluha ba ito? Nakikilala niya ba ako? Ramdam ko ang pagtitig dito sa akin. Nang bumukas ang elevator, ay mabilis na kaming lumabas ni Emmanuel. Naiwan itong tulala. Asawa mo yun, di ba? Tanong nito sa akin. Ikaw ang asawa ko. Cool na sagot ko rito. Saka hinila na ito para magpatuloy sa paglalakad. Hindi muna kami sobrang magpapa-expose sa mga mata nila. Kaya sa dalampasigan kami nito naglakad-lakad. Bahagya ko pang nakita si Daniel na lumapit sa mag-ina nito at itinuro ang direksyon namin. Hindi pa nga ako nagsisimula, parang nasaling ko na agad ang nananahimik na relasyon nila. Ilang linggo mula ngayon, may meeting kami ni Daniel Montenegro. Nabanggit ng sekretary ni Emmanuel sa akin ang bagay na iyon. Really? Nakangising ani ko na yumakap pa sa braso nito habang patuloy sa paglalakad. Oo. May project silang gustong ilapit sa akin. Matagal na nilang gustong maging investor ako sa project na iyon. Maganda ba ang project? No, masyadong risky. Magsasayang lang ako ng pera sa proyektong hindi ko pa kikinabangan. I don't know kung pinag-aralan ba nila, pero dahil sa insider na nagpadala ng details sa akin, unang kita ko pa lang sa project ay malabo na agad nilang makuha ang pagsang-ayon ko. Pwede mo naman silang paasahin muna. Pwede kong magamit yon para muli ako makapasok sa buhay nila. You're right, sang-ayon nito. Inilabas niya ang phone at sinimulang tawagan ang sekretary nito. Pwede akong maligo? Tanong ko rito nang makitang busy na ito. Go on, wag lang sa malalim na parte. Alam kong may ilang mga mata sa aming mag-asawa ang nakatingin, kaya mas naging confident ako maghubad sa harap ni Emmanuel na bahagyang napakagatlabi. Nasalo pa nito ang init sa kong damit saka tumakbo sa dagat. Sexy! Dinig kong ani nito na ikinangisi ko. Agad na tumayo si Emmanuel nang makitang umahon ako sa tubig. Sumenyas pa ito sa dumaang tauhan ng hotel. Hindi ko alam kung para saan yon, pero mabilis na tumakbo ang tauhan.
Nang bumalik ito ay may bitbit na towel and robe. Pinapanood nila tayo. Hingal ang tinig na ani ko. Hiningal ako kalalangoy. Ngumisi ito saka mabilis na hinuli ang labi ko ng kanyang labi, pero mabilis ding humiwalay. Magpalit ka muna, malapit na ang lunch. Ipinasuot niya ang robe sa akin at saka marahang ikinus ko sa buhok ko ang towel. Ang pinaghubaran kong damit ay ito pa ang pumulot at saka ako inakbayan. Ito yung result ng taon na lumipas na magkasama kami. Naging magkaibigan kami nito. Ikaw ang pumili ng isusuot ko. Utos ko rito nang makarating kami sa hotel room. Saka ako dumiretso ng pagpasok sa banyo. Pakanta-kanta pa ako. Sadyang may katagalan akong maligo kapag ganito. Kaya naman, hindi na ako nagulat nang kumatok ito para i-remind ang pagbaba namin sa restaurant ng hotel. Kita ata ang puwet ko rito. Umikot pa ako sa salamin. Iyan ang pinakamaayos na dress mo. Bakit kasi ganyan ang dinala mo? Lumapit ito at bahagyang hinila ang dulo ng dress pababa. Si Lara ang naglagay niyan. Sagot ko na nanulis ang nguso. Magdadala na lang ako ng coat. Tapos bibili na lang tayo pagkatapos ng lunch. Suggestion nito na mabilis kong sinang-ayunan. Nag-makeup muna ako. Tinapangan ko talaga ang makeup ko ngayon. Hindi naman makapal pero ibinagay ko sa outfit ko. Magkahawak kamay kaming bumaba nito. Mabuti na lang at hindi namin nakasabay si Daniel sa elevator. Pagpasok namin sa restaurant ay may mga nakapwesto na roon. Ang senyas ni Joaquin ang kumuha ng atensyon naming mag-asawa. Pangangatawan ko na talaga ang pagtawag sa kanya ng ganoon para hindi ako magkamali. Hi Isabella! Agad na tumayo si Joaquin at nakipagbeso-beso sa akin. Saka ito nakipagkamay kay Emmanuel. Iginala ko ang paningin ko sa mga nakaupo at titig na titig sa amin. Ngumiti ako sa mga ito. By the way, he's my friend, Emmanuel Alvarez, and his lovely wife, Isabella. Pagpapakilala ni Joaquin. Saka nito inisa-isang ipinakilala ang mga naroon. Hindi ako nag-atubiling maglahad ng kamay. Kitang-kita ko ang hesitation sa mukha ni Daniel at Katrina. Kilala ko na ang iba rito, kaya sa dalawa lang ako naglahad. Ginagap ni Emmanuel ang kamay kong nanatiling nakalahad. Hindi kasi inabot ni Trina iyon. Saka kami naupo sa bakanting pwesto. Katapat ko si Katrina na halatang tensyonado. Ella? Walang tunog pero nabasa ko ang bigkas nito. Bahagya akong umiti rito. Saka ibinaling sa iba ang tingin. Itong kaibigan kong si Emmanuel ang kinakwento ko sa inyo. Kung may dapat kayong ligawan, when it comes to business, ay lapitan nyo ang lalaking to. Kahit pabagsak pang company, ay kaya niyang isalba. That's the truth. Seryosong ani ni Emmanuel na bahagya pang nailing sa ibinibida ng kaibigan. Totoo naman iyon. Parang may magic nga ito pagdating sa problema sa mga negosyo nito. Nakukuha agad itong solusyonan. Naayos agad dahil madiskarte rin ito. I know Mr. Alvarez. Matinig sa business ang taong ito. Papuri ni Mr. Gamboa na siyang pinakamatanda sa table na ito. Proud naman akong humawak sa braso ni Emmanuel at waring naglalambing na isinandal ang ulo sa balikat nito. Kaya proud na proud ako sa asawa ko. Pati sa pagtago-tago ng maganda niyang asawa ay matinik. Napakaganda mo iha, para kang si misis ko nung mga ganyang edad kami sa'yo. Really? Ngiting-ngiting ani ko rito. Bagay kayo, sang-ayon ng misis ni Mr. Gamboa. May anak na ba kayo, Emmanuel, iha? Tanong ng ginang. Tiyak na maganda at gwapo ang magiging supling ninyo. Wala pa po. Medyo abala kasi kami sa business at paglilibot sa buong mundo. Magalang nasagot ko rito. Tama yan, hindi nyo kailangan magmadali. Nang iserve na ang pagkain, ay panaka-naka na lang ang usapan. By the way, pwede tayo mag-usap later regarding sa business. Girls, ayos lang naman sa inyo maghintay o magalagala kayo, no? Wika ni Joaquin. Mas maganda kung kasama natin si Isabella sa meeting, pero depende pa rin sa kanya. Si Emmanuel na ang naglagay ng hiniwahiwang steak sa plato ko. Babe, pwede bang makibanding muna ako sa kanila? Tukoy ko sa mga asawa ng mga bisita. Kung iyon ay gusto mo. Iha, mahilig ka ba sa painting? May spot dito sa islang ito na magandang puntahan kung mahilig ka ng ganoon.
Oh, I want that. Magiliw na tugon ko sa ginang. Nakita ko pa ang pag-irap ni Katrina sa hindi ko malamang dahilan. Sige, pupunta tayo roon. Katrina, gusto mo ba? Tanong ng ginang. Bahagya pang pasimpleng sinikon ni Daniel ang katabing si Katrina na halatang sira na ang mood nito. Sure. Para itong napipilitan, halatang hindi nagustuhan ni Mrs. Gamboa na pilit ang naging ngiti kay Trina. Ang kadate ni Joaquin ngayon ay si Cathy, ay sumang-ayon din na sasama pati na ang asawa ng pinsan ni Joaquin na si May. Kaya naman, nang matapos ang lunch ay kami ang naunang tumayo habang ang mga asawa namin ay naiwan. Ipinadala pa ni Emmanuel ang coat niya para raw maging komportable ako, pero tinanggihan ko. Humalik pa ako sa labi nito, saka sumama kina Cathy. Iha, mabuti naman at nakarating kayo ni Emmanuel rito. Well, hindi po namin mapapalagpas ang special day ni Joaquin. Tiyak na ganoon din sina Marquez, Pablo, James at Danilo. Kilala mo rin sila? Masayang ani ng ginang. Mga kaibigan sila ng asawa ko at naging kaibigan ko na rin. Gaano na kayo katagal? Sa biglang pagsingit ni Katrina sa usapan ay sa kanya tuloy napunta ang tingin namin habang naglalakad palabas ng restaurant. Gaano katagal? As in yung kasal namin? Sweet ang boses na tanong ko rito. Tumango ito. Mag 5 years na. Wow! Si Mrs. Gamboa nawaring natuwa. Ikaw, Cathy, wala pa ba kayong balak ni Joaquin? Napabungis-ngis ang babae. Ako meron. Ewan ko lang sa lalaking yon. Akitin mo kasi. Si May na siyang kinakapitan ko ang braso ngayon. Effective pa ba ang pangaakit ngayon? Takang ani ko kay May na natawa rin. No. Huwag mong pakinggan ang sinabi ko. Gawain lang ng mga desperada ang pangaakit. Sagot ni May na ikinabungis-ngis naming mga babae. Pwera kay Katrina. Nilakad namin ang art gallery na tinutukoy ni Mrs. Gamboa. Si May at Cathy ang halos nag-uusap, habang kami ni Trina ngayon ang magkapantay sa paglalakad. You look familiar. Hindi nakatiis na ani ni Katrina. Me? Takang tanong ko rito. I know you. Marahan akong ngumiti rito. Wow, may fans ba ako rito? Lahat naman tayo ay kilalang-kilala si Isabela, Katrina. Singit ni Cathy. Sobrang husay rin ito sa business, kaya bagay na bagay sila ni Emmanuel. Powerful couple. Hindi naman, sagot ko kay Cathy. Magaling din ako sa business. Wala man lang sumang-ayon sa sinabi ni Katrina na ikinagalak ko. Gusto ko nga ngumisi pero hindi ko ipinahalata. Nang mag-usap ulit ang mga kasama namin ay hindi na kumubo si Katrina. Kasabay ko pa rin itong naglalakad. Pamilyar ka talaga sa akin. Hinawakan pa nito ang braso ko habang papasok sa art gallery ang mga kasama namin. Mauna na kayo, ani ko sa tatlo. Nakangiting hinarap ko si Katrina saka nagsalita. Hindi ako artista pero baka may kamukha ako. Ngayon lang kita na-meet. Or may nakalimutan ba akong chances na nakita na tayo? Mahinahong ani ko ito. Ikaw si Carmela. Nagbago ka man ng ayos. Ikaw pa rin si Carmela. Matalim na ang tingin nito sa akin. Nandito ka ba para paglaruan kami? Nagpapanggap ka lang na hindi mo kami kilala? Bahagya akong umiti at kalmado pa rin. Saka ko inangat ang kamay. Akala ata niya, sasampalin ko siya, kaya siya pumikit. Pero inaayos ko lang ang bangs nitong tumabing sa makinis nitong mukha. Sobrang gentle lang ginawa kong pag-ayos. Nang magmulat ito ay naroon yung galit sa mga mata nito na dapat ay hindi ganoon. Dapat yung guilt yung makikita ko rito. Katrina, right? Mahinahon pa rin ang boses ko. Alam mo bang inaaksaya mo ang oras ko? I'm not here para makipagkwentuhan sa'yo. Nandito ako para bumisita sa art gallery na suggestion ni Mrs. Gamboa. Para kang bata na nagtatantrums. Pabirong ani ko rito, saka tinapik ang balikat nito. Hindi ko kilala si Carmela na nabanggit mo. I'm Isabela. Please, pakitandaan mo ang pangalan ko. Saka ito iniwan at tumakbang papasok sa art gallery. Hindi naman iyon kalakihan, pero pagpasok pa lang ay humanga na ako sa mga paintings na nakasabit sa wall. Isabela! Tawag ni May sa akin na bahagyang ngumisi at kumaway.
Lumapit agad ako rito at tumabi rito. I like this. Si Mrs. Gamboa na hindi inaalis ang tingin sa painting. Ang mga kabataan nakatira rito sa isla ang may gawa ng lahat na makikita rito sa art gallery na ito. Painting and sculpture ang waring masterpiece talaga na dinarayo sa art gallery. It's beautiful. Puri ko sa painting na nagustuhan ng ginang. Nakalapit na sa pwesto namin si Katrina na si Cathy ang nilapitan at kinausap. Mukhang nagpapakitang gila sa painting, nakatabi ng painting na nagustuhan ni Mrs. Gamboa. Hindi ako narito para umakto na katulad ng ginagawa nito ngayon. Hindi ko kailangan ng atensyon ng lahat para i-prove ang existence ko. Kahit mahusay ito sa ideas nito regarding sa mga art pieces na nakikita nito, madalas kinukuha pa rin ng mga girls ang opinion ko. Nang mag-excuse ito ay tinapik ni May ang balikat ko, sabay tanong kung okay lang ako. It's weird, bakit ganun ang attitude sa akin ni Katrina? Usal ko na bahagyang sinulyapan ng babae na palabas ng art gallery. Don't mind her, kung hindi lang magaling ang asawa niya sa business, ay never kong kakausapin yan. Si May na naiiling pa. May problema ba siya sa akin? Tanong ko sa mga ito. Insecure siguro sa ganda mo. Si Cathy na nabahagya pang bumungis-ngis. Pero maganda rin naman siya, sagot ko sa mga ito. Pero pare-parehong nailing na waring hindi kumbinsido. Wait, ani ko, sabay alis. Sinundan ko si Katrina. I swear, si Carmela ang kasama ko ngayon. Kinakausap ngayon ito si Emily. Dinig ko kasi ang boses ng babae sa background. Are you freaking crazy? Paano nangyari yun? 3 years nang wala si Ella. Kung buhay man siya, tiyak na binalikan na kayo noon sa laki ng kasalanan niyo sa kanya. Mataray na ani ni Emily, just like the old Emily na nakilala ko. Sigurado ako, Emily. Frustrated na giit ni Katrina. Si Ella talaga yun. Nandito ba siya para bawiin ang asawa ko? I'm so scared. Paano kami ni Blue kapag ginulo kami ng babaeng yun? Takot na ani nito. Lumapit pa ako. Katrina? Tawag ko rito. Are you okay, girl? Tanong ko rito. Saktong lumingon ito na itapat tuloy sa akin ang phone nito. Kitang-kita ko ang shock sa mukha ni Emily sa screen. Oh, sorry, may kausap ka pala. Hi, I'm Isabella. Kumaway pa ako kay Emily na nanlalaki pa rin ang mga mata. Pwede bang wag kang bastos? Nakita mo namang may kausap ako, di ba? Mataray na wika ni Katrina. Ganun pa rin pala talaga ito. Katulad pa rin ng dati. Hindi pa rin marunong magkontrol. Ngumiti ako rito. Sorry again. Bye. Kumaway pa ako kay Emily. Saka bumalik na sa loob. Inabutan ko nagtatawanan ng tatlo. Well, I'm really sure na narinig ko. Si Daniel ay asawa talaga ng kapatid niya. Tapos nung namatay ang kapatid niya, ay inasawa niya rin ang lalaki. Kwento ni Cathy. Well, narinig ko rin ang topic na yan, kaya siguro hindi ko rin siya gusto. Baka mamaya may natitipuhan na rin pala siya sa asawa or boyfriend natin. Girls, that's enough. Pabirong saway ko sa mga ito. Ikot na lang tayo, tingnan pa natin ang ibang artwork na meron dito. Hikayat ko sa kanila.